Umuwi sa Pilipinas bilang kampiyon si Filipino boxing Olympian Hergy Bacquiadan matapos makuha ang gintong medalya sa Asian Kickboxing Championships sa Cambodia nitong Sabado. Nanalo ng gintong medalya si Bacquiadan sa K1 70kg division ng Asian Kickboxing Championship sa pamamagitan ng abandonment laban kay Jin Wenteng ng China. Nagtamo ng tagumpay patungo sa finals ang 29 na anyos na boksingero na pinatumbang pambato ng Cambodia sa loob lamang ng 49 na segundos sa laban. Ayon sa samahan ng kickboxing ng Pilipinas, ang kategoryang ito ay isang qualifying event para sa World Combat Games na nakatakdang ganapin sa Chengdu, China sa susunod na taon. Isa lamang si Bacquiadan sa hanay ng mga Pilipinong nakapanalo ng medalya mula sa naturang kompetisyon. Kasama niyang lumaban at nanalo si Jovan Medalo na may 2 gintong medalya mula sa musical forms with weapon at musical form open hand, habang tanso sa creative form with weapon. Si Jana Lavador naman ay nakasungkit ng 3 tanso sa musical form with weapon, musical form without weapon at creative form with weapon categories. Si Renz Dakil na nakasungkit ng tanso sa low kick 48kg women category, habang sina Lance Aaron Villamer sa point fighting 63kg at si Daryl Kulipas sa full contact 51kg ay kapwa ring nakakuha ng tanso. Sa kasalukuyan, 3 Pilipino ang makikipaglaban para sa medalya sa torneo, sina Carlo Von Buminaang, Honorio Banario at Gina Arayos. Samantala, nakatulong ang free kick ni John Patrick Baito sa pagkuha ng University of Santo Tomas na panalo laban sa Adamson University sa UAAP Season 87 Men's Football Tournament. Nagwagi ang University of Santo Tomas Golden Booters ng 1-0 laban sa Adamson University Soaring Falcons sa UAAP Season 87 Men's Football Tournament, kung saan naka-impluwensya ang free kick ni Baito tungo sa panalo. Gumawa si Baito ng free kick sa ika-67 minuto matapos makagawa ng foul si Mark Christian Recario ng Adamson. Ayon kay Baito, sinunod niya lamang ang sinabi ng kanyang coach na si Marjo Aliado na kailangan nilang makapuntos upang mapataas ang kanilang kumpiyansa sa natitirang minuto ng laro. Umakyat ang UST sa ika-5 pwesto na may 6 na puntos at goal difference na 0 na nangunguna sa De La Salle University Green Booters na may 4 na puntos. Makakaharap ng Golden Booters ang Far Eastern University Tamaraw sa Huwebes sa oras na 6:30 PM, habang ang Falcons na may 0 point standing na -12 goal difference ay makakaharap ang Green Booters sa oras na 4 PM. Nagtala si Jancina Donato ng 1 goal sa ika-2 minuto, habang si Joseph Garces ay nagbigay ng 2 goal sa ika-52 at ika-64 na minuto. Makakaharap ng UP ang FEU sa rematch ng Season 86 Finals sa Linggo sa oras na 6:30 PM. Ang University of the East na nasa ika-3 pwesto na may 7 puntos at -3 na goal difference ay makikipagtapat sa Ateneo de Manila University sa ika-24 na Oktubre. Ang University of the East na nasa ika-3 pwesto na may 7 puntos at -3 na goal difference ay makikipagtapat sa Ateneo de Manila University sa ika-24 ng Oktubre sa oras ng 6:30 PM. Para sa EuroTV News, ako si Gab Soliano, sumasaludo sa bawat Pilipino.